Welcome mga papa. Ito po si Ingot. Kasama pa natin si Tristan Ting ng Konichi Mates. Yan. And also, syempre may kasama tayo ngayon. Sa mga nanonood sa atin sa live sa Facebook. Makita nyo, 3 kami ngayon dito. So, kasama namin si Teacher Fiji. Hello, good afternoon, good evening. Ito, Fiji, ano natin. Gusto ko sana kasi, baka kasi mali yung intro ko. Sasabihin ko na isa kang dev media. Di ba? No. Mali. Okay, mali ako. Okay, Alam mo, ikaw na mag-intro. Siyempre, well, I graduated BS Psychology, but I did not go to med kasi nahulog ang aking puso sa mga batang may needs. So after psychology, I went to LaSalle to have my master's for special education. However, nadamay ako dun sa, I would say, exodus of special education teachers to the States. So since bata pa tayong magulang at the time, we went for that. And then, lo and behold, first time ko magturo sa public school system sa Amerika na. So marami akong on and all that. But then, eventually, we decided to come home. And right now, I'm in the Philippines. And I do have my own classroom. I'm in my classroom right now. So doon, I do intervention, tutorials, especially yung mga estudyante natin with needs na nasa regular setting. So definitely right now, I'm an inclusion consultant also. I am a neuro-affirming specialist. Ano ibig sabihin ng neurodiversity affirming? I don't see it as sakit. I see it as a neurotype. Just like, iba-iba tayo ng breed. As, if we have dogs, iba ng breed. Ang plants, iba-iba ng needs, iba-iba ng uri. The brains would also be different. So, it's a growing movement of specialists and practitioners, the neurodiversity affirming specialist. Ibig sabihin, I don't see it as something to cure. I don't see it as something that we should heal or something to normalize. Yun yung lumang term Like, kapag ka may diferensya na tinatawag nila, we have to normalize. I don't believe in that anymore. It's just a neurotype, period. Yun lang. Neuro-affirming, ano ulit? Neuro-affirming. Neuro-affirming specialist. Marami yan. If you search on it, marami. Like, may mga speech pathologists na they are neurodiversity affirming, may mga doctors na ganyan. Like, we believe na hindi ito sakit. Because, well, a lot of specialists would pathologize it and say, oh, it's like sakit. Kailangan gumaling ka dyan. Yung ganon. So, right now, hindi na siya ganon. It's just a different kind of brain, and that's it. That's why they deserve to be included, and that's why we should celebrate neurodiversity. Pero like, Fiji, we welcome all kinds of minds. Ganyan. Pero Fiji, siguro ang question ko dyan, kasi kunyari, yung anak ko, autistic. So, pinag-therapy ko siya kasi ano yung sabi ko, parang pinag-therapy ko yung anak ko kasi blank. Nag-therapy tayo as an auxiliary as an added service because we are currently living in a regular world, in a normal world. And so for a different kind of brain to be able to adapt to a normal lifestyle. I don't use the word normal, pero yan yung ginagamit ngayon. To adapt to a normal lifestyle, these children, these students would have to avail extra therapy, extra intervention so that they would be able to manage themselves eventually. Yun naman ang ating goal sa lahat ng mga ganyang therapy or intervention, that eventually they would be able to do it on their own. Not because we're trying to cure something. Sorry. Yeah. Ito kasi same dito sa Australia, yung mga batang may autism, yun yung goal to para maging independent sila. Kasi may mga naging katrabaho ko na ganyan na may autism sila. Yung dati kong work sa ganun yung non-for-profit organization, tapos ganun, hinahire nila yung mga may autism. Yes. And nagets ko yung sinabi mo na
yun nga, kagaya ng sinabi ni Ingo na therapy ko yung anak ko kasi blank. Yun nga, kasi nga gusto mong mag-assimilate sila sa sa normal world, quote-unquote normal world. Na ang nagkataon lang naman kasi, mas marami tayo na quote-unquote na normal, na ang kumbaga, yung utak natin is ganun yung daloy. Ganun yung Wow. daloy. I'm so proud of you, Tristan. Napaka-politically correct mo. Nakailangan lang. Siyempre, nakailangan lang. Same lang naman yung gusto nating puntahan eh. Sila, yung takbo ng utak nila, pasigsag. Pero same yung pupuntahan. Tayo, diretso. Nakarating tayo kagad. Siguro ang nagigets ko kasi, actually natututunan ko lang lahat to dito sa pagpa-podcast na to, dito sa Tatayhood. And Ingo, pinopromote ko na yung sarili natin podcast. Natutunan ko dito kay Ingo, sa Tatayhood, yung na ganun nga, na hindi sila, yung nga, wala silang sakit. It's just that, iba lang yung processing nila or yung wiring nila. And same lang yan dun sa mga, kasi yung nanay ko na aneurysm dati, parang ganun daw eh, nag-iba lang daw yung pathway nung dugo sa utak. So, kailangan siyang i-therapy para masanay yung takbo ng utak niya na pumunta sa dapat puntahan, pero ibang way lang. Tama ba? Tama ba yung explanation ko? Na ganun yung sa pag-therapy? Yes. Actually, meron akong student, sabi niya, teacher, yung normal ba? Yung mga normal na tao ba? Ikaw ba? Normal ka ba? Yung mga normal ba yung best? Ang cute, di ba? Yun yung tanong niya. Pag ba normal best? Ako, hindi ako best. Sabi ko, no, actually, anak. So, nag-drawing ako ng, kunyari, mayroon kaming mountain, nagkataon lang ako na yung normal na tinatawag, they just happen to be the neuro-majority. Sila yung marami. Sila yung majority ng tao at sila yung pareho. Lahat ng divergence, lahat ng kakaiba yung brain, mas konti or hindi pa recognized or nagpapanggap pa na they are normal also. So, dahil nagkapare-pareho na mas marami yung ganun yung takbo ng utak, they happen to, scientists, probably doctors have made it na sila yung sa kanila i-base. But that doesn't mean that they're the standard or the gold standard. It just so happens that the world was designed for the majority of that kind of brain. So, ang mga kawawang neurodivergents, parang, how do we go about this? This is not how our brain works. That's where the therapy comes in. So, it's explained to these people, to our students, how it goes. Let's say yung typical na tao na 1 + 1 = 2. Typical brain would understand it's 2. But for someone with a different kind of brain, a different neurotype, wouldn't think of it as such. Hindi ibig sabihin 1 + 1 = 2. Marami pa silang possible answers and possibilities of exploring and solving that very simple 1 + 1 = 2. So I think napag-usapan natin to dati sa may nung autism part natin. It's really wonderful and natutuwa ako na na-explore na natin ito na it's not as taboo as it used to be, pero ngayon it's out in the open and ang mga bata ngayon, yan ang napansin ko, ginagawa na siyang badge of honor. Yan na sila ngayon. Padamihan na sila ng I'm padamihan na sila ng spectrum. I'm like that, I'm like this, and I'm like that. And for them, that's the cool now. Sa mga eskwelahan, ganyan na, oo. Ito, Teacher Fidge, may nag-message kasi sa akin. Nahiya lang mag-comment dito sa Facebook Live natin. Yes. Ano ba yan? Kung sino ka man mag-comment ka dito. Walang tayo-tayo lang naman yun nandito. Two viewers lang. Pero yan, sige. Ang tanong niya dito is, paano daw, sorry, nire-rephrase ko on the fly kasi mapipinpoint kung sino siya eh. Paano ba masasabi sa isang parents na, uy, ipa-check mo na yung parents mo. Anak mo. Kasi may mga red flags na silang nakita. Then they already gave ample time. Ample time meaning 2.5 years, 3 years, 3.5 years, gano'n, na hindi sila nag-intervene talaga. Pero parang talagang i-respect nila yung parents din.
Pero ayun, parang Kamag-anak ba nila yung sasabihan nila or barkada nila? Kamag-anak. Depende. Well, Parang typically, pinsan yata. ang advice ko sa ganyan, especially if pumapasok na sa school ang bata, si teacher na ang makakapagsabi. Actually, bukas na ang mata ng mga teachers ngayon. I've had experiences na, halimbawa, ni-refer ng, let's say, school A. Si school A, nakita na niya, may signs yung bata. Sumama yung loob ng parent. Ano ba namang eskwelahan na to? Masyadong mapuna. Wala naman. Okay naman yung anak ko. Lipat ng kabilang school. Magugulat sila. Ganun din yung magiging feedback ng schools. And then, it comes with probably na paulit-ulit na lang silang lumipat hanggang sa makahanap nila ng eskwelahan na very good na lang ng very good yung anak nila. So, delikado yun kasi hindi na talaga mahahagip. Although, to me, hindi talaga magkukulang ang school. Lalo na sa 2025 na ngayon, makakatch ng teacher yan. So, meron tayong tinatawag na ipasa mo na lang yung bola sa iba. Because sometimes it's better to be kind than to be right. That's my kwan. Kung lagi sinasabi sa akin ng asawa ko yan. It's better to be kind. Sinasabi sa akin ni Luis yan na, oo, tama ka. Than to be right. Oo. Dapat hindi laging it's better to be kind than to right. Lagi kang nakikipagtalo sa akin, dadaldalan mo ko. Kung makakasira na ng relasyon ng magbabarkada, magkakamag-anak, magkakapamilya, anak niya yun eh. Alam ko concerned ka. Pero, magparaya tayo. Kasi may ibang tao na nakalaan para pumuna nun. Pero, teacher, kunyari, so parang same concept lang din yan na hindi ka pa pwede mag-out ng isang tao na homosexual. Parang ganun din ba yung yung concept niya na? Hindi. Kasi personal choice yan eh. Personal choice yan. I have a very good experience. Marami ako mga estudyante ngayon ang tatanda na nila. Mga first year college na sila ngayon sa universities. So, nasundan ko yung buhay nila mula nung mga elementary sila, high school, I would be helping them, no? Tapos ngayon magka-college na sila. Ang unang kong tanong sa kanila, are you ready to tell your, newfound friends that you are different? Like, you can introduce yourself like, hi, I'm Fiji. Let's say I have ADHD. Something like that. May mga iba akong estudyante na go na go. Sa kanila, yun yung umpisa talaga. Like, ngayon, nag-feedbacking kami ng mga bata. Ina-announce pa talaga nila sa class. Tapos, syempre, sasabihin nila sa teacher yan na, teacher, pag sobrang daldal ko na po, pakisabi po sa akin, may ADHD po ako. Or teacher, kapag rigid na ako sa trabaho ko, pakisabi po sa akin, may autism po ako. Ganyan na ang mga bata ngayon. Pero, may part pa din ng population na sila yung hindi makapagsabi pa kung ano yung meron sa kanila. Typically, that's influenced by the kind of family that they have. To me, yun yung nakikita ko na difference. Like if the family is like, let's say, kilala, they're still not open na pagsasabi mo na meron ka. Meron namang iba na mas proud pa sila para they would be the torchbearer or something. Pero it really depends on what kind of family and how open you are in the family na pinag-uusapan yung mga ganitong bagay. Kasi may mga estudyante ako na, teacher, I want to say, but my mom said no kasi mabubuli daw ako. Or teacher, I want to say, kaya lang sabi ng daddy ko, hindi daw nila ako isasama sa mga groupings pag nalaman nila na neurodivergent ako. So there will be apprehensions and it's very understandable too. But ako kasi, I always tell the parents, you empower yourselves. So you share the power with your children. And in that way, you create a little neurodiversity affirming community as small as your family and then it spreads para eventually, makakatulong tayo to have an inclusive world, not just a society, but really an inclusive world, accepting of all. So, naalala ko sorry. Sabi ko sana na, may nag-message sa amin regarding dun sa parang hindi pa sila open sa pagsabi na may autism, na autistic yung nila. Na meron daw isang bata na pinasok sa regular school, tapos unknowingly yung bata na parang naitulak yata. Hindi unknowingly. Dahil nga may knowingly naitulak niya yung bata. Kasi sa isip siguro ng bata na ganoon makipaglaro.
Yes. Tapos, sometimes, isingit ko sometimes nasisikipan. Lalo na yung pila-pila sa umaga. Masikip yun eh. That's sensory. That's a sensory sensitivity. So, hindi niya talaga mapipigil yung kamay niya na, umusog-usog kayo, ang lapit na ninyo. Parang ganon. So, ano nangyari? Nagkatawagan ng magulang. Tapos, parang hindi, yung magulang ng na may autistic na anak, hindi masabi doon sa principal or sa guidance counselor or together with doon sa na natulak na bata and yung kayang magulang na may autism yung anak ko. Kasi baka bumalik sa kanila yun na parang, may autism pala yung anak mo, bakit dito mo sila pinag-aaral? Parang ganun yung fear nila as a retaliation towards dun sa kid nila. Yun. Grabe yan, para naman yan yung guardian ni Rumi sa K-pop Demon Hunter. Ayaw ipalaban. Talaga? Ganun ba yung Hindi ko pa napapanood. Parang sila. May neurodivergent sila. Well, hindi na pwedeng ganun ngayon. Kasi may RA 11650 na napakalinaw na kapag school ka, obligasyon mo na maging inclusive. So, kung may nangyaring ganun, regardless. Kung med arm ka or wala. Okay. Yes. And more than that, magkakaproblema nga yung mommy kasi ba't hindi niya dinisclose in the first place? Kasi kung sana dinisclose niya, kung dinisclose niya, accommodations and modifications within the regular setting would have been in place. Gagawaan ng paraan yung bata. Like, may autism. Hindi na yan lalagay sa gitna ng pila para wala nga siyang matulak. Lagay niya sa likod. So, ample space, di ba? Maraming hangin, hindi mainit, things like that. So, it was also a miscalculation on the part of the neurodivergent parent. Plus, the school would have been, I think ngayon kasi nag-aayos nga kami ng mga applications for college. Yung mga estudyante ko, yun palang mga applications ngayon to universities. May mga ganong questions na, have you ever been referred or were you diagnosed with something ganyan-ganyan? Ganun na pala ka-open. Ang ganda. Pati lahat ng universities yung the Big Four, ganun na ngayon. We are that open already. It's very nice na ganun naka-open ang ating colleges. So, yung mga ganung bagay, kung nagagawa yun sa tertiary level, dapat mula preschool ganun na. Pag nag-a-apply ka ng school, especially if it's a regular setting and you promote that your school is an inclusive school, dapat may ganun question para lahat ng parents nako-compel sila na magsabi ng totoo at magpasa ng papel because it could be also part of the medical history too. Kasama yun ng mga allergies and all that. Para kung kailangan gumawa ng accommodation sa klase, masabihan yung teacher, or kung wala pang experience sa SPED, yung magiging advisor ng bata, o di mailipat yung bata sa ibang section para mas maalagaan siya. Yeah, may batas na tayo. Yun nga lang, syempre, ang private institutions, they still have their own prerogative kung ano yung magiging curriculum nila. Medyo mabagulo pa dyan. Pero ang public school system, in place na siya, up and running na ang inclusion. Sa private school, ang mga na-encounter natin ngayon, private schools would say, oo, gusto namin tanggapin, but we have a different kind of curriculum. And this is, the kind of students that we cater to. Baka mawalan siya ng, wala kaming personnel to handle. Yung mga ganyang bagay, ngayon, wino-work out na. It used to be na wala kaming personnel, wala kaming program, o go na, lipat na kayo. Ngayon, hindi na gano'n ang schools. Because may batas na, now they have, finally opened their eyes. Gagawa namin yan ng programa. Sige, simulan natin. Kahit mag-isa lang siya na may gano'n klaseng kondisyon or brain, gagawa natin yan ng paraan. Maganda. Ang galing. Malaking progress na, malaking nakakatuwa na. Hindi na tayo hocus-pocus. Although marami pa nakikipaglaban, marami pa ring feeling nila na di-discriminate sila. Ang akin kasi doon parati ay, bakit pa tayo makikipaglaban doon sa eskwelahan? O di hanap tayo ng iba. Hanap tayo ibang eskwelahan. Ubusin mo yung energy mo, ubusin mo yung oras mo. Hindi papalitan ng eskwelahan yung curriculum niya para sa iyo. Totoo. Who are you? Pero ikaw ito, ba isang investor? Magpakatotoo tayo. Investor ka ba ng eskwelahan? Oo, may batas tayo. Oo, pwede natin paglaban yan. Pero as a parent na may anak ka na may needs, ilagak mo na lang yung energy mo sa paghahanap ng school na mas maalagaan yung anak mo, kung saan mas welcome yung anak mo.
Diba? Kaya pala yung kanina kasi nabanggit mo yung mga types of, kasi yung autism medyo napaka-broad yan eh. So, kaya talagang ang inano namin ni Ingo, napagkwentuhan kasi namin ni Ingo, yung ADHD. Gusto naming mas ma-explore, ano ba tong ADHD? Kasi ito, yung sa pagkakaalam ko, yung pag nakita lang, kasi ngayon eh, yung parang sa normal na tao, ang pagkakaalam nila, ang likot niyang bata, malamang may ADHD yan. Dapat pa-check niya kasi may ADHD yan. Ang likot eh, ang kulit eh. Ganun daw. Pero recently, sa office, may mga ka-office mate ako na sinasabi niya na parang magpapacheck ako kasi parang may ADHD ako. Tapos, hindi naman siya makulit. Ano lang siya, hindi naman din siya full of energy. Tapos, in-explain niya sa akin kung ano yung mga symptoms. So, ako tuloy, napaisip ka. Napaisip ako sa sarili ko. Napraning ka ba? Ako din ba? Parang ganyan din ako. So, parang ang ano ko ngayon, inisip ko tuloy ngayon, may ADHD ba ako? So, inisip ko, kailangan kong kumausap ng yung may experience. Although ito, magpapabook na rin naman talaga ako. Yung totoo, magpapabook na rin ako magpapacheck ako para lang malaman ko. Kasi, madalas yung tulad niyan ngayon, may sasabihin ako, nakalimutan ko yung sasabihin ko. So, alam mo, isang hallmark ng pagkakaroon ng ADHD, ang galing natin, no? Wala tayong flow. Nakapagbatuhan tayo ng topic. Hindi nga natin alam kung ano yung pag-uusapan natin, pero ang galing, di ba? ADHD to. Yun nga. I mean, parang, so naisip ko, parang, okay, parang baka may, so yun lang ang ano ko talaga. And nabanggit nga ni Ingo, sabi ko kay Ingo, pag-usapan natin sa podcast, tapos nasuggest nga niya, kuhanin natin si Teacher Fiji. Tapos sa kanya natin itanong. And marami siyang makukwento tungkol dyan. Tama. Well, yun. ADHD is different from autism. Ang galing yung mga Okay. ADHD is different from autism. Our last podcast was about autism. ADHD is a different neurotype. It's a different brain. Now, what is ADHD? ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ulitin natin. Attention deficit. So, there's a deficit of attention. Kakulangan ng pag-attend or kakulangan ng focus, kakulangan ng concentration on something. However, from my experience, it's not really a deficit. It's a displacement. Iba yung attention mo sa dapat na binibigyan mo ng priority. So, sa mga na-observe ko sa mga tao na may ADHD, let's say, dapat ang attention mo na kay teacher. Let's say, nagdi-discuss si teacher. Kailangan nag-attend ka. Pero ang attention mo, ang focus mo, wala kay teacher. Ang attention mo, let's say, nasa split ends mo. O may mga klase akong gaya, yung split ends. Gugupitin nila yung split ends nila. Hindi kay teacher. May attention ka. Kaya mo mag-attend doon sa split ends mo. Hindi mo lang kaya mag-attend kay teacher. So to me, there's to a lot of ADHDers, yun yung tawag sa may ADHDers, to a lot of ADHDers, it's not actually a deficit. It's a displaced attention. Nalilipat sa iba na hindi naman dapat priority ng utak mo sa ngayon. That's the AD. The HD part, kasi naka-HD daw talaga yung utak ng may ADHD. Literally, high definition. So, dahil high definition, it's a hyperactivity disorder. Yung nabanggit nyo kanina na, pag malikot, ipacheck nyo na yan for ADHD. That's the overt, yung kitang-kitang manifestation, yung nakikita sa katawan. That's the hyperactivity typically seen among boys. Pero apparently, the hyperactivity can also be covert. Ano ibig sabihin ng covert? Nasa loob. So, hindi ibig sabihin na hindi siya gumagalaw at nakaupo lang siya, nakatingin siya sa board. Hindi ibig sabihin na yung utak niya kung ano-ano na yung iniisip. At doon siya nag-hyper mode sa loob. Kaya nga dati nung hindi pa na re-revise yung DSM na tinatawag. DSM is the Bible of diagnosticians. It's the Diagnostics and Statistics Manual. Fourth edition na ba ngayon? I think I may be wrong. But dati may ADD pa. Nadidinig niyo yan, di ba? ADD. Ngayon versus ADHD. Ngayon tinanggal na si ADD kasi nga na-discover nila
na yung ADD is without the hyperactivity, attention deficit disorder. Nalaman nila na hyperactivity may be absent outside, but it's actually present within. So pinagsama-sama na nila ngayon into one umbrella, which is called the ADHD condition. However, under the ADHD, may tatlo pang types. First one is the impulsive and hyperactive type. Yun yung typical, usually of boys. Kaya may mga sinasabi nga sila, oh, mas maraming lalaki may ADHD. I don't believe in that. Nagkataon lang na overt yung sa lalaki. Kitang-kita. Kasi males, boys, are technically mas maharot. And they're built, they're supposed to be like that. However, may hangganan yun. Yes, go ahead. Kasi sabi mo kasi impulsive eh. So, kung may ADHD ba, tapos naging adult ka na, tapos nagka-adult money ka na, pwede bang malipat yung pagiging impulsive mo sa pagiging physical, from physically impulsive to money-wise impulsive? Yeah! Yes, definitely. Yun. Kaya nagtaka sila dati na ouch. Kilala akong ganyan eh. No, ouch. Definitely, kasi dati, so nakita nila, let's say the hyperactive boy, hyperactive yan eh, kaya na-diagnose. Pero nung nag-high school siya, hindi na siya kasing harot, pero papalit-palit siya ng girlfriend. That's the hyperactivity. That can also be the impulsivity. Uy, palamura. Minumura niya yung teacher niya. Hindi niya napipigil yung mouth niya. Or wala siyang secret na makip. Or TMI siya. Sinasabi sa klase, umutot ako. Or hindi naman tinatanong. That is also impulsivity in itself. And yes, adulthood will come because we know this is genetic. It's not curable. It's not supposed to be cured. So pagtanda niya, let's say walang intervention na nangyari, hindi siya na-recognize na may ADHD siya, yes, it's gonna come up in the spending, financial difficulties, and in fact, there's such thing as ADHD tax. Narinig nyo na yan? Ano yun? Ano yung ADHD? Tax is meron ba dito sa Pilipinas yun? ADHD tax is like, bumili ka ng kamatis. Tapos pag uwi mo ng bahay, pagod ka na. Wala ka nang gana magluto. Tapos kinabukasan, nag-work ka uli. Sabi mo, ay dadaan ako ng grocery. Dahil may ADHD ka, nakalimutan mo, nakabili ka na ng kamatis. Pero kinabukasan, bumili ka na naman. Pagtingin mo sa ref mo, ang dami mo na palang kamatis. Pero dahil nalilimutan mo siya, because forgetfulness is part of attention deficit or displacement, kakaroon ng ADHD tax, napapagastos ka ng hindi dapat. Ano pa? Nalilimutan mo yung deadline ng Meralco, credit card mo. So nagkakaroon ka ng penalty. That's ADHD tax too. Ano pa? Nalilimutan mo. Marinig pala ito ni Luis. Sasabihin ito ng size ng damit mo. Paulit-ulit, pabili ka ng pabili. Ganyan. As, yun, kasama yun sa mga... Yung mga anniversary ko yan. Anniversary niyo pala ng jowa mo. Yeah, exactly. Monthsary, birthday. It could also come up to that. Oh guys, may palusot na tayo That's the first time. That's the first. Pa-diagnose muna para legit. The first type is the impulsive, hyperactive type. The second type would be the inattentive type. Ibig sabihin, hindi nakikita sa katawan. Ito yung ADD dati. Hindi maharot sa katawan. Pero you cannot concentrate on one thing because you have too many things in your head, probably. That's where the hyperactivity is. Or ma-daydream. May mga taong ganyan. Yung kausap mo, kala mo kausap mo, yung pala ang dami niyang iniisip sa utak niya. Or minsan may earworm, minsan may LSS. Paulit-ulit lang pala yung kanta sa utak niya kaya hindi siya makapay ng attention. It could be the inattentive type. And then the third type is the combined type. Like you have all the manifestations and the symptoms of ADHD brain. So 3 types siya. Yan. Ang maganda ngayon, dahil kilala mo, Fiji, parang nandun ako Parang ang maganda dahil kilala na siya, nagbabalanse na ngayon. Akala nila, lalaki lang ang magkaka-ADHD. Yun pala, ang babae ay primarily hyperactive inside. Pagtanda ng babae, yes, it could be the impulsive spending, it could be the buying, shopping spree. It could also manifest as too much anxiety. So ngayon, ang study, halos ang mga babae na nadadiagnose with too much anxiety ay apparently may ADHD pala.
Hindi siya dahil anxious lang siya. Bakit ka ba nagiging anxious? Kasi ang dami mong possible scenario sa utak mo. Hindi ako tinext ng boyfriend ko. Ang dami mo na. Option A, baka ganito. Option B, baka ganyan. Option C, option Z, hanggang sa Z ka na. The anxiety would probably be because you may have ADHD after all. So, pagka kunyari ganito, diagnosis lang. Sige, go ahead, Tristan. Kunyari, pagka ganito, nasa kotse, tapos kunyari, nagda-drive ako, tapos nakikinig ako ng podcast. So, nakikinig ako ng podcast, tapos biglang may nagsalita. Hindi ko kayang mag-shift, makinig dun sa nagsasalita, and at the same time, makinig dun sa podcast. Kasi parang, tas sumasakit yung ulo ko, pagka ganon. Kasi, kunyari, kaya pagkakasama ko si Luis sa kotse, hindi ako nagpe-play ng podcast kasi madalas, pag nakikinig ng podcast, meron siyang commentary na, dapat ito, blah, 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 blah. Ginagawa ko, sumasakit yung ulo ko, gagawin ko, popost ko, sabihin ko, sige magsalita ka, ano yun ulit? Tapos dun lang ako makakapakinig. Yes. Yun. Well, I'm not one to diagnose, but it could be that. It could also be autism. That's rigidity too. Rigidity means I have to listen to one kind only. ADHD could be I cannot focus with two things. Kasi, well, majority or usual sa mga may ADHD, kaya nila sabay-sabay. Actually, that's me. Kaya ako rin. Eventually, magpapacheck din ako. I can really multitask. Meron akong naging friend na specialist sa States. Sabi niya, ADHD is a gift to women. Kasi women are naturally multitaskers. However, men, kapag daw ang lalaki nakita na nagda-drive at nag-cellphone, fit na yun. Kumbaga, so, wow, kaya mong magsabay ng dalawang task. Medyo ganon. So, pag ang lalaki binigyan daw ng ADHD, nagsispiral, parang nagsiself-sabotage. Pero ang babae, pag binigyan mo ng ADHD, parang nagiging alpha female. Kasi kaya mo lahat. Mas kayang i-manage. Go. Hindi kasi doon sa sinasabi na characteristics ng ADHD, parang somehow nag-overlap siya sa mga neurotypical people na parang may kakilala ko na yung sinasabi mo, teacher na makulit, parang madaming na parang doon sa makulit na part, may kakilala din ako nag-hyper-focus, may kakilala ako nag-rigid, pero parang hindi naman sila, I would say, debilitating. Debilitating para sa kanya. Siguro yun yung word nga yung hinahanap ko na magiging sort of red flag na, mukhang may ADHD ka kasi hindi ka nagfa-function as a regular person in society. Parang ganun. Pero siguro that would be explained by the kind of environment the person has. So let's say that person is an adult already, tapos kunyari may ADHD siya. Let's say nasa creative field siya. Let's say marketing, advertising. Magfe-fair ang may ADHD dyan. Because they like creativity, they like spontaneity, it's very exciting. As opposed to, you put someone with ADHD, tas bank teller ka. Oo. Puputo ka. Lalabas yung debilitating, malalabas yung impairment mo doon. So, ang ganda ng trabaho ni Tristan yung nag-hire ka ng yung trabaho mo dati na mag-hire ng mga tao na may autism. Kasi nagiging specifically, yung skills mo, yung skill set mo, yun yung kailangan. Kaya mahalaga talaga na malalaman natin what kind of brain we have so we know what kind of job we would be successful in. Yun. Kaya yung friend mo na yun na hindi siya debilitating, ibig sabihin, masaya siya sa work niya. Hindi rigid yung let's say, marriage nila, yung pamilya niya. Or kung lahat sila sa pamilya, this is genetic, let's say lahat sa pamilya may ADHD, then definitely everybody was accommodated. So walang impairment. Hindi mo makikita na may impact siya. Unless yung tao na to na may ADHD, dalahin mo sa isang pamilya na bago, let's say nagpakasal, tapos yung napakasalan mo, seryoso sila lahat, doon lalabas yung impairment. Kasi hindi siya sanay na walang joke time,
walang sabay-sabay na harutan, walang sabay-sabay na daldalan, then the impairment would come up. Pero yes. Di ba, doon sa last recording natin, napag-usapan din natin kung ano yung mga signs na yes. may autism, yung mga red flags na parang it's time for you to, I think, diagnose or seek professional help. Sa ADHD, meron ba tayong mga signs na yan? Kasi ayun nga, pag toddler, medyo nag-overlap eh. Katulad sinabi ni Tristan na, baka makulit lang yan. Baka ganyan talaga yan kasi lalaki yan eh. So ano yung mga signs na we should watch for? So right now, alam natin, the boys would always be boys. They crave for movement, they crave for likot. In the classroom, definitely, to me, it should look malikot until around about 7, 8. Actually, max na yung 8. Kapag 8 years old na yung bata at grabe pa din, hindi pa siya makaupo, circle time, hindi niya kayang sumali, hindi niya kayang gumawa ng sit-down work, ikot siya ng ikot para siyang supervisor sa klase. Kailangan hinaharot niya yung mga klase niya o sundutin niya ng lapis yung bewang, mangingiliti, or namumukol ng mga paper, gano'n. Pukulin niya ng paper yung teacher, ganyan. To me, yun na yun. It's a good red flag already. Kumbaga, kailangan pag-buisit yung bata. Ay, sorry. Around 7, 8. Sa babae, yun ang pinakamahirap. Kaya late na diagnose. Bakit? Girls are expected to be good girls. And they are, in the Philippines, stereotype na kapag tahimik yung babae, making the grade, good job yan. Pero kasi invisible ang hyperactivity ng babae. Well, unless it's very overt na halimbawa babae talaga ay sobrang harot sa classroom na bata, ay go na yan talaga kasi hindi typical na maharot ang batang babae. Pero ang mga experiences ko, like I had a student, college na siya, na-overwhelm siya ng sobrang daming trabaho. To the point na sabi ko, bakit mo yan kinarga lahat sa'yo? Nag-member siya ng iba-ibang clubs, iba-ibang organizations, tapos nag-officer siya ng iba-ibang org sa university. Then sabi niya, because it feels exciting to me. And then suddenly it hit her, hindi ko pala kaya lahat. And then nung pina-assess namin yung bata, may ADHD siya. Definitely, the excitement part for girls, dumadating later on. Yung pag nung bata siya, sabi ko, kumusta ka ba nung bata ka? Wala, quiet lang naman ako, mabait naman ako. Pag sinabi ni teacher na makinig ako. Pero alam ko sa sarili ko na I am different. Pero hindi nila nakikita yon. Bakit ba teacher hindi nakita ng teacher ko yon? Sabi ko, because you were a good girl. That's what we call the good girl problem. Kasi girls would always fall in the cracks when it comes to ADHD. Mas madali pa ngang ma-spot yung mga may autism red flags versus ADHD red flags kapag girls. Kasi ang girls, nasa loob. Nasa loob. Siya. Yes. So yung ADHD, i-clear ko lang ulit to, yung ADHD is different from being autistic. Oh yeah, definitely. Okay. Pero may mga overlapping symptoms at ngayon mayroon ng tinatawag na ODHD. Ano yun? Kombinasyon na ni autism at ni ADHD. May ganun din. Goku lang tsaka Vegeta na nag-fusion Fusion. And it's like there's a battle in the brain. The autistic side of you wants calm, rigidity. Pag ito lang paulit-ulit na ulam and ganyan. But the ADHD side of you wants spontaneity and excitement. It's really a war. And these people, conflicting yan. And these people na ganyan yung presentation nila, they are very vulnerable for mental health illnesses. Typically, ito yung nakikita natin sa bipolar. Kasi there's a manic side. The manic side is the ADHD part. The depressive side is the autism part. So, nabasa ko yan, sino yung NSYNC? Si Justin Timberlake. It's gonna be me. Sabi, may OCD siya at may ADHD siya. To me, that looks ODHD. Kombinasyon ka. OCD is usually part of autism. Tapos may ADHD ka. That's why he's very much a creative and he's a performer. So in his brain, there's a daily war actually. So mas mahirap yun. Pero yun ang naisip ko yung sabi ni Fiji kanina, yung isang estudyante niya na naging excited, nagkaroon ng iba't ibang mga club. Naisip ko tuloy, grabe, na-excited din ako na gumawa ng isa pang podcast yung Konichi Mates. So makinig kayo yan Konichi Mates podcast. Ganun naman segue yan.
So, Madami ka na bang podcast? hindi, Nakaka-10 na ba dalawa pa lang. tayo? Tatlo. Well, dalawa. Yung isa Dalawa. wala. Another hallmark, yung mahilig mag-umpisa ng mga projects. Ay, ayusin ko yung radyo. Oy, ayusin ko yung electric fan. Oy, ayusin ko yung washing machine. Tapos magulat ka, oy, may 5 bagay akong hindi natapos. Yun. That's very Parang ADHD too. parang si Rani ko yun Meron pa yung ang mga may ADHD ay mahilig sa doom piles. Ano yung Ano yung doom doom piles? Because piles? they're naturally ADHD people would be disorganized. Medyo scattered. Pero may specific system sila on how they arrange their lives and even their items at home. So tambak-tambak, like itong tambak na to, alam ko to. Alam ko yung nakatambak diyan. Hindi yan kalat, hindi yan clutter. So doom piles ang tawag doon. Kaya pag adult na ang may ADHD, tinuturo yan na how do you organize your clutter? How do you put them together? Yes, you forget, but there's a specific system to that. And yung mga ganong bagay, kung may mga kilala kayong ganyan na makalat, matambak, typically that's actually ADHD too. Kasi meron silang, doon nag-overlap yung autism and ADHD. May sentimiento doon sa kalat. And at the same time, they want to attend to the task of probably organizing it, but then they forget. They forget, or bukas na yan, or kinakain sila ng procrastination. Procrastination is also part of anxiety. So like, if the task is too daunting, I'm not gonna do that now, mamaya na, hanggang yung mamaya, naging 1 year, 2 years, and everything. Diyan kami nag-aaway ni Luis lagi Tulad yun ngayon, ang dami kong titiklupin na damit. Nung isang araw pa yun Kasi very daunting So gagawin ko na lang bago siya dumating. Hindi ba pwede na nag-podcast ka pa o bago ka nagtiklop? Pero ito, Teacher Pidge, since na-mention mo nga na yan yung mga signs for mga ADHD in adults. Mapunta tayo doon. Ano ba yung mga kasi siyempre adults na tayo. Tapos may tanong din si Tristan, medyo napraning siya kung may ADHD siya. So ano pa ba yung mga mga signs na kuya kami, nasa 40 na kami. Ano ba yung signs na may ADHD kami at 40? Usually yung mga promiscuous. Maraming affairs. Hindi mo pwede. Maraming affairs. Oh my God. Because you cannot be, ang mga taong may ADHD ay walang love for mundane. Like, it's so hard for them to be bored. Hindi pwede yung paulit-ulit, hindi pwede, madali masawa to an extent. So definitely, if you're sawa na, then umaakyat yung excitement mo when you seek new people, especially if it's risky. Because if it's risky, it's tago. Nobody should find out about us. Mas umaakyat yung excitement part. Bakit ba ganon? ADHD people ADHD is really a medical condition. ADHD people would have a very, very low dopamine. Alam natin yung dopamine. Dopamine is the reward. It's the reward chemical of the brain. The happy one is the serotonin. The reward is the dopamine. The love is oxytocin. So, yung dopamine para sa mga may ADHD, sad talaga, wala. So, kapag tinatamad, bagot, maghahanap ngayon yung brain mo naturally how to up it, how to increase my dopamine. So, how do you increase it? Adventure, hanap ng iba, absent ako, ganun. Hindi ako nagtrabaho, o kaya cut akong class. So, ganun. Itong podcast, pag may kausap ka, nagka-converse ka, umaakyat ang dopamine. So, ang nangyayari, pag nagiging addictive, yung dopamine chasing na tinatawag. So, pag everyday na lang ng buhay mo, ang priority mo is to increase my dopamine, doon nagkakaroon ng debilitating factors at nai-impair na yung buhay mo at yung trabaho mo. So that one, pag promiscuous, paiba-iba ng partners, pwede din pagiging moody,
Pwede din pagiging impulsive. And then definitely if the ADHD was not recognized to begin with, let's say when you were little, nung bata ka pa, lumalabas pa rin yan pagdating ng adults. So paano siya lalabas as adults? Usually, lumalabas siya as borderline personality disorder, yung bigla na lang pumuputok. Kasi ganun. But probably, pag may ADHD, let's say, kunyari, yung nasabi ko kanina, may ADHD ka, teller ka ng bangko. So, araw-araw ka nagpapanggap. Quiet ako, mabait ako, nagbibilang lang ako ng pera, and all. Tapos biglang pumutok na ako on my, third month. Ayoko na. Tapos mainit ulo mo, nagwala ka sa bangko, ganun. It could be, a possibility. And that would mean yung ADHD mo, since hindi mo alam na may ADHD ka, nag-hike up na siya into a mental health disorder. Mind you, hindi naman ibig sabihin na kapag may autism ka, may ADHD ka, ay baliw ka. Parang may nabasa akong ganyan kanina sa Facebook. No, it's a different thing. It's a neurodevelopmental condition. Meaning, nasa tiyan ka pa lang ng mom mo, meron ka na nun. So, pag naalagaan yon, it may not be, it may not progress into a mental health condition. Pero pag hindi naalagaan, yun, nagiging borderline personality disorder, nagiging bipolar, and that's all. Ayan, ito, may nag-comment dun sa live natin, si Mark Aris Montero. Nasagot na yung tanong mo, kung mabilis nga magsawa sa mga bagay-bagay, considered ba na ADHD or autism? Well, si Teacher Mark Fiji Aris. po ay teacher lang, ha? Ano lang natin, disclaimer tayo. I do not diagnose. Hindi po pwede yan. Bawal. Kung may agam-agam po kayo, magpatingin po kayo sa tamang tao. It could be, kung matanda na, definitely psychologist po ang titingin sa inyo. And then, kung sinabi ni psychologist na, oh yeah, may ADHD ka, baka kailangan mo ng pampakalma, i-refer kita sa psychiatrist. Tsaka ka palang pupunta sa psychiatrist. Si psychiatrist ang magbibigay sa'yo ng pharmacological treatment. Ibig sabihin, baka kailangan mo na ng gamot para maampat yung hyperactivity mo, para maampat yung impulsivity mo. Baka nang bubugbog ka ng asawa, impulsively, nasasapak, bakit ka alcoholic? Kasi kinakalma mo yung sarili mo, kasi alam mo, ang daming laman ng utak mo. Kaya yung... Pero ito, yes. Since nabanggit mo kanina, pagka adult ka na, punta ka sa psychologist and then psychiatrist, paano kung mga bata? Pag bata, developmental pediatrician. Yes, a developmental pediatrician, 18 below, 18 pababa. Pero meron mga ibang parents that they go through the route of a developmental psychologist. It's basically the same thing. Anything that's developmental, meaning they check on the milestones. Pasok ba yung milestones? Underperforming ba? Or overperforming ba yung bata sa edad niya? Developmental diagnostician ang dapat yan. Now, pag adult na, it could be something that you want to explore. Let's say, mag-asawa kayo, marami kayong hindi... naging advisor mag-asawa. Alam mo, mag-asawa kayo, kagaya ng tanong ni Kuya. It's very apt na mag-seek na po kayo ng couple therapy or a coach, a marriage coach, and then definitely the marriage coach would suggest, ba't hindi po kayo magpa-assess? Baka po may ADHD ka, baka may autism ka. Kaya ganyan yung personality mo. O ikaw, Mark Aris, ha? Baka promiscuous ka pala. Okay, wala akong hanap na word. I'm sorry. Ano bang dapat? Promiscuous? Womanizer? Ganun. I don't know. Yung promiscuous. Pero yeah, pag ganon, like you crave for something dangerous. Something at risk, something na exciting. Because you are hindi ba extrovert lang tawag doon? Pagka ganun, may paliwanag yung extrovert. Okay. Ang extrovert and introvert ay personality. Walang tama at mali. I always tell my students that kasi naakala nila pag introvert ka, bad ka. Pag extrovert ka, good ka. Hindi. It's just a personality, period. However, now they say extroverted people have very, very low dopamine too. Kasi pag isa lang yung kausap mo, ganun lang yung hinike up ng dopamine mo. You want more. Usap uli. O, tas you want to attend the party. O, di lalaki lalo yung dopamine mo. So, unlike introverted people, yung dopamine nila, hindi nila nakukuha sa tao. Nakukuha nila paloob. Like if they read, if they want to be alone, if they listen to music, yung mga extroverted people, they chase the dopamine outside of their bodies. Introverted people, they chase the dopamine paloob
within. I spend time with myself, I treat myself to a spa, mga ganyan. So, ganun, dopamine pa rin siya. Ano pang signs? Nagtatanong si Ingo ng signs. Alam mo, nakita ko yung isip. Ano ba yung mga signs? Signs, yung mga naging addict sa porn. Kasi, kasama ba yun? Di ba pwede yung malaki lang yung prostate ko? Di, joke lang. Kasi ito lang yung pinapanood ko dati. So little lang. And then I want some more wilder. Something wilder. Something outrageous. Paakyat na ng paakyat. Ang masaklap kasi doon. Outrageous. Kagaya nung yung sinasabi mo sa akin, yung mga soldiers sa Ukraine. Kasi, Ukraine soldiers. Kasi eventually, magiging addict ka na to that. And ang mga may ADHD at may autism, ang mga susceptible na tao na maging addict to whatever calms them down. And so if you are a person who finds things like that na pa-accelerate ng pa-escalate yung wild things na ginagawa mo, you might wanna rethink. Dati uminom lang ako ng isang araw sa isang linggo. But ngayon, everyday, kailangan nakasoju na ako. Bakit may effect yung alcohol? Ba't kailangan ko mag-alcohol para tumuwid ako magsalita? To me, that should be tested. May something sa brain mo. Sino sa inyo ang nagkakape tapos hindi nagigising? Nagkakape May kilala ba kayong ganyan? Nakakatulog? Pag nagkape, lalong nakakatulog. Parang ako. Ako. Ganyan din ako. Mas malalasing mo ako sa kape more than sa alcohol. Bakit ganon? Kasi ang gamot ng kape, ang gamot ng may ADHD is actually stimulant. Pag naririnig niyo yung Adderall, Ritalin, Vyvanse, lahat yan ay stimulant. Ni-stimulate niya yung brain para lalo mag-increase yung dopamine. Ang nangyayari, pag umakyat yung dopamine with the use of chemicals, imbis na mag-hyper, kumakalma to the point na nakakatulog pag uminom ng kape. Ibig sabihin, hindi ko kaya yung mga bata, may mga estudyante ako dati sa States. Let's say, lumabas sa insurance yung gamot ng bata. Sasabihin nila, Madam, my child is out of meds today. Here is a can of Coke. It will last you until lunchtime. Mga ganon. Because Coke has caffeine. So the Coke would probably, not as effective. Akala ko Coke as in Coke. Hindi, Coca-Cola kasi. A can of Coke kasi. Pero mayroon ding study about ADHD people using the bad kind of Coke. Yeah. Because the bad kind of Coke will calm you down and make kasi you a Adderall, di ba, may konting yung Adderall may konting cocaine siya, kaya sabi. At kaya saka amphetamine. So, yung mga methamphetamine, yung mga na-addict sa shabu, there's a chance. Kasi gumaganda. Sa umpisa, gumaganda yung pakiramdam nila. Pero, yun nga ang nangyayari. Pag na-addict na, dahil mabilis ma-addict because that calms them down. So, pag na-addict na, wala nang tigil, and then debilitating na, and then masira na yung katawan at yung utak eventually. Kasi kung nakita yun ng bata pa, dapat nalaman na hindi na tayo makarating sa magiging addict to something. Diba? Amphetamine yata ako dito, binigay ng doktor. Amphetamine? May binigay sa akin pampatulog dito amphetamine. Hindi kasi, mag-search na lang tayo, hindi tayo pare-parehong doctors. So most probably, we can Google, we can ask. Pero ito yun, pala. ang gamot, may gamot sa ADHD. Now, some people would be conservative about it. Some people would say, dahil sa, meron akong friend na ganyan, dahil sa Adderall, natapos ko yung bar ko. Naka-abogado na ako ngayon. Kung hindi ako nag-Adderall, hindi ako makaaral. Thank you sa Adderall. And may ADHD. Yun nga, tama yung sabi mo kasi yung sa gamot. Kasi yung isang ka-office mate nga, na yun nga, sabi niya magpapacheck nga daw siya. Nabanggit nga niya, may gamot daw. So, kasi daw sabi niya, so I can use it for work. Para Monday to Friday, I'll be on meds. So, at least I can focus more at work. Gento. So, naisip ko, kailangan ba talaga may gamot? O pwede mo naman siyang daanin through therapy? Or kung medyo aware ka na medyo scattered yung focus mo, pwede mo naman bang kontrolin yun na, hindi, kailangan ito yung gagawin ko kasi tumatama na naman sa akin ADHD, hindi ako magpapamamaya. Instant kasi yun gamot Tristan That's what I'm gonna say too. The gamot is instant, but can we not do that naturally? We can. Exercise.
gym, yung mga nagpalatakbo. Usually, pag tumakbo ka, kasama na rin yung endorphins doon, tutulungan niya yung dopamine na umakyat. Pero pag wala ka ng oras para gumawa ng mga ganong bagay, definitely, pine-prefer ng mga ibang specialist na baka pwede ka naman maggamot. Pwede naman. Meron akong student ganyan. Sabi niya sa akin, teacher, diagnosed na po ako, may gamot na po ako, college na to. Sabi ko, anong feeling mo? Teacher, ganito pala yung tama ng kape? In my entire life. In my entire life. Parang pag nagkape, candy lang, wala lang. Okay, kaya kape. Pero nag-Starbucks ako, teacher, nakapag-aral ako buong gabi dahil nakagamot na din siya. So, luminaw daw lahat, parang lahat daw nung dati daw nung hindi siya nakagamot, pag sinabi read pages ganyan to ganyan, parang nilalaro lang niya yung text. Pero nung nakagamot siya, pa isang basa lang, naintindihan na niya agad. Tapos parang naha-highlight daw lahat ng mga kailangan niyang malaman. So sabi ko, so good yun. Ayan. Hi po. Ayan, Dear Fiji. Or any medical test during pregnancy, right now wala po. Wala po. Nasa tiyan pa lang. Unless you as a mom or as a parent, you already know na mayroon kang different kind of brain. So you might as well assume na baka yung tiyan mo, nasa tiyan mo, ay may tsansa din na magkaganon. Meron din ngayon na sinasabi nila na, let's say walang predisposition. Let's say sa pamilya mo, wala talagang walang may ADHD sa amin. Kunyari, talagang hindi nyo alam. Now, if the mother is alcoholic while pregnant or taking drugs, abusing drugs, then definitely there's a chance that your child would also manifest some ADHD symptoms. Ayan, Teacher Fiji. So, may mga OTC. Opo, may mga estudyante po ako na conservative. Ayaw po nila ng stimulants like Ritalin and ano pa nga yung mga sikat, Oderal, Vyvanse, whatever. Meron po ngayon na pagka nasa homeopathic or natural method, fish oil or omega-3, yung the good fatty acid would actually help your brain settle down. So yun ang isa sa mga fish oil or anything na pampakalma. Dati, nung panahon na nasa Amerika pa ako, usong-uso yung lavender. Kaya lang now, ang bagong study, lavender is an endocrine disruptor. So pag ang lalaki ang madalas gumamit ng lavender, nababawasan yung testosterone . Nagiging bakla. Wala, sa'yo nang galing yan. Teka, ito. Nawawala yung jawline. Nagiging bigas-bigas. Kung sinabi mo yung lavender. Yeah, it's an endocrine disruptor, apparently, lavender. Pero nakakakalma kasi yung lavender. So, kasi kahapon, ito kahapon na. Kahapon, bumili ko nung Epsom salt. Okay. Yung ilalagay mo sa pampaligo mo. Yes. With lavender. Tapos ginawa ko, nilagay ko sa bathtub. Tapos nagbabad ako ng 1 oras. Yes. Kaya pala kanina pagkagising ko, feeling ko girl na ako. Ay, grabe. Na-relax ka naman. Well, Epsom kasi is magnesium. So magnesium is a muscle relaxant. So na-relax talaga yung muscle mo. And then the scent, the scent of lavender, na-relax yung brain mo. Pagkatapos kong mag-bathtub, kumikembot na ako eh. Tulog ka na, di ba? Akala nag-blow dry ka na ng buhok eh. Baka biglang sinuot yung dress ni Luis. Hindi. But yeah, apparently it's an endocrine disruptor. So, yun dati, pag nilalagyan ng lavender, may mga parents akong ganyan, papatakan ng lavender yung damit ng bata and all. Pero hindi pala siya, hindi siya recommendable. Especially for boys. Kasi nababawasan ng testosterone. Nagiging, nilalagyan ko pa naman si Rocco sa tenga nun bago matulog. Pero konti-konti lang. Like, wag naman liguan ng lavender. Baka mamaya naka-lavender tea na rin yung bata. Wag ganun. So, OTC. Ano ba mga OTC? Actually, yun lang po yung mga naiisip ko for ADHD. It's fish oil. So, imbis na painumin ng fish oil, edi pakainin nyo ng totoong isda. Ano bang mga isda ang mataba? Mahalaga po yan. Salmon, bangus, like a real good diet. ADHD people would need a good diet. Kasi ang dopamine, ang serotonin, lahat po yan nagmumula sa kinakain natin din.
hindi lang sa activities. So kung kinakain lang ng bata ay puro carbohydrates, ang carbohydrates po ma-sugar, ang sugar, pag sinerge niya yung energy mo, mabilis ang pag-akyat, mabilis din ang pagbagsak. So pagbagsak ng energy, lalabas na yung mga meltdown, temper tantrums, magwawala na, lalo na yung hindi talaga mahilig sa protina. Usually, dapat pag may ADHD, a good amount of protein, especially sa umaga, yung almusal. Para hindi nagiging hyper, hindi distracted ang tao, hindi malilimutin at nakaka-focus. Pero kung halimbawa may ADHD na yung bata, ang almusal pa is cereals. Mali yun. Kasi cereals, sabi ko nga sa estudyante ko, yung cereals tsaka yung Cheetos, pareho lang yun. Teacher, no. Ganun sabi ko, hindi, pareho lang yun. Magkaiba lang ng flavor. So, mag-aalmusal ka ba? Mag-aalmusal ka ba ng Cheetos? So, no. Pag breakfast, protein, itlog, karne, bacon, ganyan. As in, protina. Para settle down pag may ADHD ka. Malaking bulk, alam mo, yan ang kinukulang ako dito sa atin sa Pilipinas. Dapat may mga nutritionist tayo for neurodivergent people. Kasi a good amount of diet and exercise and that, malaking tulong sa may different kind of brain para hindi na kailangan maggamot. Diba? Para natural tayo. Ayun, Teacher Fidge, alam mo, to be honest, madami pa akong itatanong, pero dahil kailangan ko na din magluto para sa aking anak at i-prepare. Muntik nang makalimutan din. Oo. Kasi sinabi mo, kailangan kailangan nutritional eh. Naisip ko, nako, kailangan wala pa palang dinner. Wala pa pala akong dinner. Kaya, ayun. Thank you, Teacher Fidge. Of course. Pinag-unlakan nyo ang aming invitation. Pero kailangan nating mag-part 2 ulit nito, part 3 nito, kasi nga, madami pa tayong mga itatanong. Actually, yung gusto ko malaman talaga yung sa ADHD, and marami namang nasagot sa mga tanong ko tungkol sa gamot, sa symptoms, and all. Tsaka kayang-kaya natin to ng kahit walang script. Yun ay isang superpower already. O, di ba? Yun nga, di ba? Wala tayong script ngayon. So, yun. So, mag-isip-isip na rin tayong tatlo. Pwede na tayo magpa-assess. Pero yan kung meron kayong nararamdaman sa mga symptoms sa ganito, pinakamaganda mag-assess kesa mag-self-diagnose. Yes. So, dyan na natin. At pwede rin naman magbasa-basa muna. Oo, pwede magbasa-basa muna. Walang problema dyan. Pero wala pa tayo sa Amerika na pwede tayong identify as. So, we are still in the Philippines. Kami. Kayo sa Australia, pwede na eh. Narinig ko yung mga ka-teacher ko dyan, pwede na, yung mga estudyante, identify as. Pero wala kang benefits. Wala kang benefits, sayang. Might as well, make it official. Ay, nako. Visit na mga identify as na yun. Visit kayo mga identify as kayo. Wag so, naman. Salamat mga papa. Yes. Salamat mga papa. Babasahin ng inyong mga comments. Maraming salamat ulit kay Teacher Fidge sa aming at dumalo sa aming invitasyon, at siyempre salamat din sa mga Patreon natin na sumusuporta upang bigyan pa rin ng ilaw itong show na to. Salamat ulit mga papa. Next time yung mga comment ninyo pag nakaipon next episode. Pag nakaipon na, konti pa eh. So, yun lang. Thank you. You're welcome. See you again. Ako rin, magpapakain ako ng mga anak. Oo, ako din. Gutom na rin yung bunso. Bye-bye! Okay, bye!